Ang buhay ay puno ng kwento. Mga kwentong nababalot sa misteryo. Liham ng gabi. Liham ng gabi. May isang uri ng aswang di umano sa Albay na kung tawagin ay duno. Isang aswang na malakas ang pang-amoy sa mga taong naghihingalo. Pamilyar ka ba rito? Magandang gabi. Ako si Lady Gracia at ito ang Liham ng Gabi. Si Andrea, isang bagong nurse sa isang ospital sa Albay. Sa ospital na ito, una niyang narinig ang aswang na kung tawagin ay duno. Ikalawang gabi pa lang niya sa duty nang marinig niya ang kwentuhan ng mga kasamahan niyang nurse. Meron na naman daw biniktima ang duno. Tinanong ni Andrea kung ano iyon. Iba-iba ang mga naging sagot ng mga kasamahan niyang nurse pero ang tanging tumatak kay Andrea ay ang sinabi ng matandang janitor na si Mang Imo. Ang duno raw ay isang uri ng aswang na nakatira sa paanan ng Bulkang Mayon. Lumalabas lang daw ito kapag nakakaamoy na ng taong naghihingalo. Inaakala ng iba na tinatapos ng duno ang buhay ng taong nasa bingit na ng kamatayan. Pero hindi. Mas pinapatagal pa niya ang paghihirap ng taong iyon. Sa pamamagitan ng kanyang malasinulid sa nipis na dila, susugatin at bubutasin nito ang balat ng taong naghihingalo na. Mag-iiwan iyon ng bilog na sugat bilang marka. Sa bilog na sugat na iyon, didilaan at hihigupin ng duno lahat ng likido at natitirang lakas ng taong naghihingalo. Gugustuhin na lang ng taong iyon na mamatay na. Pero hindi maaari. Kailangan pa ng duno na masipsip lahat ng lakas nito hanggang sa tuluyan na itong matuyo. Wala itong ititira. Mula sa dugo, laway at kahit na plema. Walang patawad ang duno. Aminado si Andrea na nakaramdam siya ng takot sa mga narinig niyang kwento. Lalo't nalaman niya na ang duno raw ay madalas sa ospital na iyon. Kaya nga ang ibang nurse, minsan ay natatakot ng magbantay sa mga taong may taning na ang buhay. Alam nilang wala silang magagawa oras na piliin na ng duno na lapitan at kunin ang huling natitirang lakas ng pasyenteng naghihingalo na. Pero sumumpa si Andrea sa kanyang propesyon. Gagawin nito ang lahat para tanggalin sa peligro ang sino mang pasyente na nangangailangan ng kanyang tulong. Kahit isang aswang o duno pa ang makaharap nito. Kaya sa mga sumunod na gabi na naka-duty siya sa ospital, wala siyang ibang ginawa kundi ang magbantay sa mga taong nasa bingit ng kamatayan. Liham ng gabi. Sa mga sumunod na gabi sa ospital, nasaksihan ni Andrea na totoo ang kwento tungkol sa duno. Ang mga pasyente kasing naghihingalo na, bigla-bigla na lang nadudugtungan ng ilang araw o linggo ang buhay. Pero bakas sa kanilang mga itsura ang matinding paghihirap. Halos hindi na sila makapagsalita para isumbong na merong isang duno na sumisipsip ng mga likido sa kanilang nanghihinang katawan. Mapapansin din sa kanilang mga braso ang maliit at bilog na sugat. Hindi gumagaling ang mga sugat na iyon.
Ayon sa mga nurse, kapag nakita mo na iyon sa braso ng pasyente, ibig sabihin ay namarkahan na ito ng duno. Wala ka ng ibang pwedeng gawin pa, kundi ipagdasal na lang ang kaluluwa ng pasyenteng iyon. Nasasaktan si Andrea dahil wala siyang magawa para maprotektahan mula sa duno ang mga naghihingalong pasyente. Napakasakit na makita na mas lalong naghihirap ang mga pasyente bago pa man sila lumisan sa mundong ibabaw. Kaya naman isang gabi, nagpasya si Andrea na magbantay sa mga pasyenteng may taning na ang buhay. Napili niyang bantayan ang isang matandang lalaki na comatose na. Nabigyan na ang matandang lalaki ng taning. Kaya ramdam ni Andrea na ito na ang susunod na pupuntiryahin ng duno. Kaya siniguro ni Andrea na mababantayan niya ang naghihingalong pasyente. Ilang gabi na siyang nagbabantay doon na kahit oras na ng kanyang pahinga ay andun pa rin siya sa kwarto. At dala ng pagod at ilang gabing pagpupuyat, hindi na malaya ni Andrea na nakaidlip na pala ito sa upuan. Pero agad siyang nagising nang tapikin siya ni Mang Imo, ang matandang janitor. Andrea, pinapatawag ka sa emergency room. May bagong pasok daw na pasyente. Kailangan ka nila. Pagkarinig nito ay nagmadali na si Andrea na ayusin ang kanyang uniforme at buhok. Halos patakbo na rin siyang tumungo sa emergency room. Nasa kalagitnaan pa lang ito ng hallway nang biglang maalala niya na naiwan niya ang kanyang cellphone sa upuan. Bumalik ito sa kwarto ng matandang lalaki. At doon niya nakita kung paanong nagpalit ng anyo si Mang Imo. Naging mahaba ang kanyang buhok, pati na rin ang kanyang tenga. Umimpis ang kanyang katawan at tila naging kuba. Lumalim ang kanyang mga mata at humaba ang dila na kasing nipis ng sinulid. Lumapit ito sa katawan ng matandang lalaki at saka hinila ang braso para butasin iyon gamit ang kanyang manipis na dila. Hindi nakagalaw si Andrea. Si Mang Imo ang kinatatakutang duno sa ospital. Akmang tatakbo na sana si Andrea pero huli na. Napalingon na si Mang Imo at nakita na nito ang mukha ng takot na dalaga. Ilang gabi nang hindi mapakali si Andrea sa nasaksihan niya. Ang paborito ng lahat na si Mang Imo ang siya palang naghahasik ng lagim sa ospital bilang isang duno. Ilang gabi niyang iniwasan ng matandang janitor. Pero nagkukrus pa rin ang landas nila. Palaging nakikita ni Andrea ang pagpapalit anyo ni Mang Imo bilang isang duno. Saksi rin si Andrea kung paanong inuubos ni Mang Imo ang mga likido sa katawan ng mga naghihingalong pasyente. Walang magawa si Andrea. Takot na takot ito kung ano ba ang pwedeng gawin sa kanya ni Mang Imo kung sakaling makialam siya. Hanggang isang araw, kinompronta siya ni Mang Imo. Nanginginig ang katawan ni Andrea. Siya na ba ang susunod na biktima? Pero tila nabasa ni Mang Imo ang nasa isip ni Andrea kaya nagsalita ito. Huwag kang mag-alala. Hindi ako nang bibiktima
ng mga malalakas pa. Kailangan kong mga nanghihina na. Mas mabango ang amoy nila para sa katulad kong duno. Hindi nakasagot si Andrea. Muling nagsalita si Mang Imo. Pero hindi ibig sabihin ay hindi na kita pwedeng saktan, oras na kontrahin mo ko. Pagbabanta ni Mang Imo sa dalaga bago ito tumalikod para ipagpatuloy ang kanyang paglilinis. Pikit matang tinanggap ni Andrea ang ginagawa ng duno na si Mang Imo. At isang araw, merong isang matandang babae na naging pasyente sa ospital na iyon. Si Aling Carmen. Matandang dalaga at nag-iisa na lang sa buhay. Si Andrea ang madalas na naaatasan para bantayan ito. Kaya naman napalapit na sila sa isa't isa. Mahina na si Aling Carmen at nataningan na rin ang kanyang buhay. Tanggap na ng matandang babae ang kalagayan niya. Gusto na nga nitong pumanaw para makapagpahinga na. Pero si Andrea, nakaramdam ng kaba. Alam niyang naaamoy na ni Mang Imo ang paghihingalo ni Aling Carmen. Kaya naman ilang gabing nagbantay si Andrea sa matandang babae. Hindi ito natutulog kahit nanghihina na siya. Hindi niya hahayaang pahirapan ni Mang Imo si Aling Carmen. Pero isang gabi, dahan-dahang naglakad si Mang Imo papalapit sa kama ni Aling Carmen. Kahit andun pa si Andrea na nakabantay, wala itong pakialam. Sinubukang yakapin ni Andrea ang natutulog na si Aling Carmen. Parang awan yun na Mang Imo. Wag naman si Aling Carmen. Wag niyo nang patagalin pa yung paghihirap niya. Hayaan niyo nang makasama niya sa kabilang buhay ang mga mahal niya. Umiiyak na pakiusap ni Andrea sa duno na si Mang Imo. Pero hindi sumagot si Mang Imo. Maya-maya pa'y nagpalit na ito ng anyo. Naging ganap na itong duno. Iniangat nito ang braso ni Aling Carmen at saka inamoy iyon. Aalis na sana si Andrea para hindi na niya masaksihan ang pagsipsip sa natitirang lakas ni Aling Carmen. Pero napigilan ito nang biglang magsalita si Mang Imo. Si Carmen ang una kong pag-ibig. Ang natatangi kong minahal. Ang nag-iisang taong nakatanggap sa totoo kong katauhan. Andrea, salamat sa pag-aalaga mo sa kanya. Pagkatapos noon ay nagising si Aling Carmen. Tumitig ito sa nakakatakot na itsura ni Mang Imo at saka hinaplos ang mukha nito. Imo, mahal ko, ikaw ba talaga yan? Nanghihina pero nakangiting tanong ng matandang babae. Tumangulang si Mang Imo at saka dahan-dahang iniangat ang braso ni Aling Carmen. Lumabas muli ang kanyang mahaba at manipis na dila. Minarkahan ni Mang Imo ng bilog na sugat ang braso ni Aling Carmen. Magpahinga ka na, Carmen. Bulong ni Mang Imo bago nito mabilisang tinapos ang paghihirap ng una at nag-iisa niyang pag-ibig.
Liham ng gabi.